Hello guys, another day in Boracay. So it's my second day. Of course, we need to start the day with the breakfast. Since mayroong complimentary breakfast dito sa hotel, of course grab na natin yan para makatipid. Pero mga silog-silog lang. Siyempre, grab na natin yan. Malalaki naman yung mga serving nila kaya mabubusog ka na. Then after ko mag-breakfast, nag-shower, freshen up, then tumambay ako sa beachfront, nag-sightseeing, tapos nahigit sa mga naliligo sa dagat, nakiligo na rin ako. Hindi ko na nga lang ma-video yung paliligo sa dagat dahil kailangan kong tago yung mga gadget. Hi guys, check out na tayo sa ating first accommodation. Lilipat na tayo sa kabilang hotel. So it's gonna be a villa type accommodation, Mediterranean type, so di mo kaya yun. So goodbye. Goodbye, Siba. Guys, we heard so much reviews about this restaurant sa TikTok. So, ika-try natin for our lunch today. So, review natin sa mamaya. So, samahan niyo ako, okay? So, tara. So, yung in-order ko pala dito, yung one of the best seller nila, which is the prime rib. Sobrang laki ng serving nila. Ayan, punong-puno nga yung sizzling plate. Feeling ko pwede siyang good for two. Tapos ang price niya 350 pesos lang. Considering beachfront restaurant siya, so dapat expected mahal siya. Pero yan, so if you wanna guys try pag nasa Boracay kayo, this is Surf and Turf sa Station 2. Try nyo. Guys, welcome to our second accommodation. So lilipat na tayo sa akin. If you remember, dyan tayo kahapon, no? Ayan, sa Seabird. So di ba katabi lang? So this is the GT Hotel. So what is so good about it is parang individual sila, hindi sila hotel type, parang Mediterranean type na accommodation. Social, di ba? Parang villa type, parang mga fontana, pamayaman. Yan. Tara, let's go. So this Mediterranean Santorini-inspired villa, I booked it from Agoda 4 months ago. Kaya nakuha ko siyang 2,000 pesos lang. Pero normal price ito around 4,000. Have a large bed. Parang king size na to no? King size. Meron siyang working table. Meron siyang mini ref. Walang TV. Kahit na meron siyang 100 inches TV. Meron sa safe. Ito yung CR niya. Shower room, naka-enclose, and toilet block. And port natin may bidet. And that's it guys for our second accommodation. Dito tayo mag-stay ng second night. So, papahinga muna tayo dahil wet tayo. And later on, lalabas tayo for another tour. So this will be our first destination for today is what we call the Bulabog Beach or the Bulabog area. So hindi ideal paliguan itong dagat na to because medyo mabato, medyo marumi yung dagat as compared to the White Beach. Pupunta lang yung mga tao dito para magpa-picture dito sa coconut tree na to. Pero mapapansin dito, sobrang maraming accommodation dito at saka maraming hotel na compare sa prices sa White Beach at saka sa Front Beach. Medyo mura dito. So sa mga budget travelers, pwede kayong mag-book dito, mas mura. Tapos kung gusto niyo maligo, lipat lang kayo sa White Beach, mga 10 minutes walk lang. Diba? Tapos kung gusto niyo gumimik sa gabi, punta rin kayo sa main White Beach, diba? Ang maganda lang kasi dito, medyo tahimik, very peaceful. Kung gusto niyo magmuni-muni, maganda dito, tahimik at saka walang ganong tao dito. Sa makasaysayang Station 1 ng Boracay. Pag pumunta ka ng Boracay, hindi ka pupunta dito sa dulo ng Station 1. So ito yung tinatawag na Willis Rock. Pakita ko sa inyo. Ayan yung Willis Rock. Ayan. Ito yung may grotto sa taas. Ayan. So I'm sure lahat ng nagpupunta ng Boracay, hindi pwedeng wala silang picture dito sa likod ng Willis Rock. Yung iba, aakyat din sa may grotto, magpa-picture. Ayan. Saka dito kasi dito yung less crowded, magandang maligo dito kasi normally yung mga tao masyado silang concentrated sa Station 2 and Station 3. Doon lahat sila. Pero dito, maganda ring maligo dito kasi yun nga, hindi siya crowded.
Yun nga lang, kung gusto mo maglilim, walang lilim dito kasi open. Unlike doon, pag nainitan ka, pumunta ka lang sa sa shore. So may mga coconut tree doon, pwede ka nang masulog. Dito medyo malayo yung walang ganong liliman dito. Yan. So dito rin magandang manood ng sunset. So fortunately, I think merong sunset na makikita today kasi hindi umulan maghapon. Yeah, hindi umulan maghapon. So buti naman sa last day ko nagpakita si Aring Araw maghapon. Yan, ikot ko kayo. Ito yung dulo ng station. Tapos dito may mga bars din dito sa likod. Yan, dito sa likod. Tapos kanina pala, galing ako sa Diniwid Beach. So tinagal-tagal kong pupunta dito sa Boracay. First time kong pumunta doon sa Diniwid Beach. Yun yung merong maraming mga rocks. Tsaka, di ba sa keyhole merong malaking butas. So meron ding junior na butas doon na pinupuntahan. Yan, hindi na ako nag-video, pero marami akong picture ito. Ganito yung itsura ng yung keyhole na mali. Ayan, nagka-picture lang ako. Masyado siyang effort para puntahan from the main road, medyo maglalakad ka pa. Pero meron siyang access dito sa station 1. Maglalakad ka lang sa dulo. Mararating mo na yung Diniwid Beach. Okay guys, before I end this video, special thanks again sa mga patuloy na nag-appreciate at nagla-like sa aking mga content. Actually, it's my first time to do this speaking vlog. Usually, mga content ko palagi na lang music related, puro MTV. Hindi ko lang kung masusustain ko to. Tinry ko lang naman. Masyado na akong late bloomer sa ganito. Nakikauso lang. But anyway, sabi ko nga, as long na may patuloy na nanonood at nag-i-enjoy sa aking mga ginagawa dito sa social media, I will continue doing it. It's my passion. It's what I love to do. Siyempre, besides work, ito yung bagay na gustong-gusto kong gawin sa buhay. Ang makapagpasaya ng ibang tao. Okay? Hey guys, time to wrap up again. So, happy ako today kasi lahat ng gusto kong gawin, nagawa ko, productive, lahat ng mga lugar na gusto kong puntahan today, napuntahan ko. I guess that's the advantage of a solo traveler. Wala kang masyadong inintinding kasama, punta ka sa gusto mong puntahan, kainin mo yung gusto mong puntahan, ay kainin mo yung gusto mong kainin. Okay? Yun. At saka yung target kong 4 na videos na shoot ko, actually yung isa baka i-release ko mamaya or bukas kasi madali lang siyang i-edit kasi isang track lang siya. So, hindi ko kailangan ng laptop to edit. Alam niyo naman, wired nandito ako sa Boracay since wala naman akong dalang laptop. Meron lang akong download na video maker para ipagdugtong-dugtongin yung mga raw videos para makapag-create ako ng content while nandito ako. Yan. So, hindi ko na paabahan ng closing na to. Alam ko, baka naboboard lang kayo sa akin. Pero as my constant reminder, guys, YOLO, you only live once. Let's do kung anong mga bagay na makapagpapasaya sa atin. Sabi ko nga sa isang post ko, money can be earned, pero yung time, yung memories at saka experiences na ginagawa natin ngayon, yan yung mga bagay na hindi na natin may babalik. There's no such thing as rewind sa buhay. So hanggat meron tayong kalakasan, meron tayong kakayahan, let's do whatever that will make us happy. Okay? Supportan ta. Peace. Bye.